Magandang hapon po mga kapatid. Minsan pa tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa hapon pong ito. Kumusta po tayo? Manalangin po na tayo po ay nasa mabuting kalagayan. At sa pagpapatuloy po ng pag-aaral po natin, ng topic po natin sa linggong pong ito, 5 reasons to hate evil. Amen po, 5 rason kung bakit dapat mong ayawan, dapat mong tanggihan ang kasamaan. Amen po. At nung Lunes po, sinimulan po ito sa atin ni Pastor Marvin. Number 1, sabi po doon, love for God. At kahapon po, tinuro po sa atin ni Pastor Maya. Number 2 ay God's preservation. At ngayon pong hapon, number 3 ay God's deliverance. And bago po natin ipagpatuloy, minsan pa, mag-pray po tayo. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapong ito, dalangin namin ang samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Kaya mo, Diyos, ikaw ang personal na kumausap sa amin at magbigay ng kaliwanagan sa aming isipan. Nang sa gayon, Panginoon, maunawaan namin ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, O Diyos, purihin ka dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, 5 reasons to hate evil. Number 3 po ay God's deliverance. Amen. Ano po ba pag sinabing evil? Amen po. Ang sabi po ng dictionary, pag sinabi daw pong evil, ito ay profoundly immoral and wicked. Ibig sabihin, immoral o against sa morality na sinet ng Diyos. Ang pag sinabing kasamaan, ito ay anything na hindi kalooban ng Diyos, hindi inuuhan ng Diyos at against sa salita ng Diyos. Amen. Evil o masama pagdating sa paningin ng Panginoon. Amen po. At dito po sa Psalms chapter 97 verse 10, yan, minsan pa po, basahin po natin. Sabi po dito, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan. Kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. At dito po sa Amplified Version, ang sabi po dito, you who love the Lord, hate evil. Sabi dito, kayo na mga nagmamahal sa Diyos, sabi dito, ayawan mo. Amen po, yung masama. Amen po, He protects the soul of His godly ones, the believers. He rescue them from the hand of the wicked. Sabi po dito sa Psalms chapter 97, verse 10, sabi po dito, sila na umaayaw sa kasamaan. Yan, sabi dun sa dulong verse, ay inililigtas ng Diyos sa kasamaan. Amen po. Pag sinabi pong deliverance, ito po ay the action of being rescued or set free. Ibig sabihin, ikaw ay pinapalaya, dinideliver, inaalis ka sa pagkaalipin, inaalis ka sa mga bagay na nagkukulong sa'yo. Amen po. At yung Biblia po ay punong-puno ng mga kwento kung saan ang Diyos ay nagpapakita ng pagliligtas niya sa mga tao. Sa umpisa pa lang, amen po, Genesis pa lang, pinakita na ng Diyos yung plano niya na one day, amen po, i-redeem niya, i-deliver niya ang bayan niya. Amen po. At sa mga sumusunod pang mga libro dito sa Biblia, mga sumusunod na chapters, maraming beses, amen po, na ang Diyos ay nagpakita na siya ay Diyos na nagliligtas. Amen po. Pero sabi dito, ang mga tao na iniligtas ng Panginoon ay yung mga taong umaayaw sa kasamaan. Hindi ililigtas ng Diyos yung mga taong namumuhay sa kasalanan. Amen po. Sabi nga po ni Pastor Marvin nung Monday, hindi pa naghahari sa iyo ang Diyos kung ang naghahari pa sa iyo ay ang kasalanan. Kung namumuhay ka pa sa kasalanan, hindi mo pa mahal ang Diyos. Amen po. At ulitin ko po, ang sabi dito, ang inililigtas ng Diyos ay yung mga tao na umaayaw sa kasamaan. Amen po. At maraming beses din po dito sa Biblia na makikita at mababasa natin, amen po, na ang Diyos ay binigyan ng maraming pangalan. Amen po, base sa karakteristik niya. Amen po, maaring kilala natin ang Diyos bilang Jehovah Jireh.
the Lord that provides. Kilala natin siya bilang Jehovah Mekishem, the Lord who sanctifies us. Naalala din natin ng Diyos bilang Jehovah Shalom, the Lord our peace. Amen po. Maalala din natin ng Diyos bilang Jehovah Rapha, the Lord heals. Amen po. At marami pang iba. At isa sa naging pangalan ng Diyos dito po sa Biblia, sabi po dito, siya din ay Jehovah Mephalta. Amen. Jehovah Mephalta. M-E-P-H-A-L-T-I. Jehovah Mephalta. Ibig sabihin po nitong Mephalt, sabi po dito, ito po ay kinuha sa Hebrew word ng ibig sabihin ay kinuha to sa Hebrew word na pala, ng ibig sabihin ay to deliver or to rescue. Kaya ibig sabihin po ng Jehovah Mephalt ay the Lord my deliverer. Ang Diyos na nagliligtas sa akin. Ang Diyos na nagliligtas sa atin. Amen po. At matatagpuan po natin yan dito sa Psalms chapter 18 verse 2. At dito po sa 2 Samuel chapter 22 verse 2 na tinawag ang Diyos na aking tagapagligtas, ang Diyos na nagre-rescue sa akin. At dito po sa Psalms chapter 18 verse 2, sabi ni David, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Amen po. Sinasabi dito ni David, amen po, na ang Diyos ang kanyang rescuer, ang kanyang deliverer. Makikilala natin si David, marami siyang kaaway, marami siyang kalaban. Amen po. Pero maraming beses na siya ay iniligtas ng Panginoon. Kay Goliath, kay Haring Saul, amen po, dun sa plano ni Absalom na sarili niyang anak, at sa iba pang mga hari na kumakalaban sa kanya. Ang Diyos ang tumutulong sa kanya. Bakit kasi sabi doon sa unang verse na binasa natin sa Psalms chapter 97 verse 10, sila na umaayaw sa kasamaan ay ililigtas ng Diyos. Nandun ang pag-iingat ng Panginoon sa mga taong lumalayo sa kasamaan. Amen po. At naalala ko po ang sabi po ni Pastor Boy nito pong mga nakaraang live anniversary. Sinasabi niya po doon sa mga tinuro po niya, kung meron kang magiging kagalit, wag ang Diyos. Amen po. Kasi bakit kasabi po doon, ang pagiging malayo mo sa Diyos ay maglalayo din sa'yo sa pagtulong ng Panginoon. Amen po. Ang kasamaan ang maghihiwalay sa'yo sa Diyos, at kapag malayo ka sa Diyos, malayo din ang tulong at saklolo ng Diyos sa'yo. Amen po. Lahat po tayo, dumarating tayo sa time na dun sa sitwasyon na hindi tayo matutulungan ng tao, na alam natin ang Diyos lang makakatulong sa atin. At kung malayo ka sa Panginoon, amen po, mahihirapan ka, amen po, na makuha ang tulong ng Diyos. Bakit kasi, sabi doon, ulitin ko po, ang tinutulungan ng Panginoon ay yung mga tao na lumalayo sa kasamaan, yung mga tao na umaayaw, hate nila yung evil. Amen po. At ang sabi pa po dito, kaya nga huwag mong magiging kaaway ang Diyos dahil mararamdaman mo din yung paglayo ng tulong sa'yo ng Panginoon. Amen po. At tayo po, mga Kristiyano, amen, naranasan na natin na tayo ay i-deliver ng Diyos. Amen po. Tayo ay iniligtas ng Panginoon sa mga past natin, yung mga bagay na nagkulong sa atin noon. At ngayong tayo ay pinalaya na ng Diyos, tinawag tayo ng Panginoon na mamuhay sa kalayaan. Huwag ka nang babalik sa dati. Amen po. Naalala natin yung kwento ng mga Israelita. Sila ay inalis ng Diyos sa lugar ng pagkaalipin, and yet nandun yung desire nila na balik na lang ako sa dati. Amen po. Matapos kang alisin ng Diyos dun sa i-rescue ng Diyos dun sa lugar na nagpahirap sa'yo, huwag mo nang gustuhin pang bumalik ulit doon. Huwag nating sayangin yung kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin. Amen po. Pero one thing na kailangan nating gawin ng mga Kristiyano para tayo ay manatiling mamuhay sa kalayaan ay yung patuloy nating ayawan ang kasamaan.
Amen po. Ulitin ko po, ang kasamaan ang maghihiwalay sa atin, ang kasalanan ang maghihiwalay sa atin sa Panginoon. At kung patuloy tayong babalik, amen po, sa kasalanan, hihiwalay tayo nito sa Panginoon. Kung patuloy natin itong gagawin, kung hindi ka aayaw sa masamang gawain, sabi ito, darating ang panahon, amen, na ang Diyos na mismo ang aayaw sa'yo. Ulitin ko po, kung hindi mo aayawan ng kasalanan, darating ang time na ang Diyos na mismo ang aayaw sa'yo. Nakalagay po yan dito sa Mateo chapter 7 verse 23. Ang sabi niya dito, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen po. So, kailangan nating manatiling mabuhay sa kalayaan. Amen po. Pinakamasakit na maririnig natin one day. Amen po. Pagdating mo sa langit, ay sabihin sa iyo ng Panginoon na lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Amen po. Kasi sabi dito, gumagawa ka ng kasamaan, lumayo ka sa akin. Amen po. Ang ini-aim natin, alam ko po, lahat tayo nagdi-desire na ang marinig natin sa Panginoon ay, well done, my good and faithful servant. Pero kailangan mo na araw-araw, piliin mo na lumayo sa kasamaan. Bakit? Kasi kung hindi, ang maririnig mo sa halip na well done, amen po, ay lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Masakit, amen po, kung maririnig natin ito sa Panginoon, amen po, at maalala pa natin yung kwento, amen po, sa book of Judges. Every time na ililigtas sila ng Diyos, babalik sila sa pagsuway, babalik sila sa kasalanan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo kalahi. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. And mga Israelita ay patuloy na bumabalik sa mga ganitong pag-uugali. Amen po. Anong nangyari? Dumating ang panahon na nasabi ng Diyos sa Judges chapter 10, verse 13. Sabi niya, I will save you no more. Dahilan sa paulit-ulit, maraming beses nagpadala ang Diyos ng tulong. Maraming beses nagpadala ang Diyos sa mga tao na gagamitin niya para iligtas ang bayan niya. Pero yet, paulit-ulit ang mga tao na bumabalik sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, I will save you no more. Amen po. Hindi na kita ililigtas. Pero kung pagpapatuloy natin yon, ang Lord ay nagkaroon ng compassion pa rin. Bakit? Kasi lumambot ang puso ng Diyos, nag-start ulit na magrepent ang kanyang bayan. Amen po. At sa ating mga Kristiyano, every time mare-recognize natin na tayo ay nagkamali. Amen po. Ang dapat na maging attitude natin, nandun dapat yung repentant heart. Amen po. Bakit? Kasi ang makakapagpalambot sa puso ng Panginoon ay yung aminin natin, nagkamali ako. At huwag na natin uulitin pang muli. Amen po. Ulitin ko po, ang Diyos po natin ay Jehovah Nephalta. The Lord is my deliverer. Amen po. At dito po sa Romans chapter 1 verse 6, ang sabi po dito, sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Hesus Kristo. Tayo ay tinawag na malapit sa Panginoon. Amen po. Sabi nga po ni Pastor Marvin, tayo ay tinawag na maging kamukha ni Jesus, ng Panginoong Jesus. Amen po. At ang pagiging katulad, kamukha ng Panginoong Jesus ay yung patuloy na paglayo sa kasalanan. Amen po. Every time na lalayo ka sa kasalanan, nandun yung pag-iingat sa atin ng Panginoon. Reading ko po, ang sabi po dito ng Psalms chapter 97 verse 10, You who love the Lord, hate evil. He protects the soul of His godly ones, the believers. He rescues them from the hand of the wicked. Ililigtas ka ng Panginoon. Amen po. Kung kadikit mo ang Diyos, nandun yung pag-iingat sa iyo ng Panginoon. To the rescue palagi ang Diyos. One thing na forte ng Panginoon ay yung magaling siya pagdating sa pagsaklolo. Magaling siya sa pagtulong. Kapag every time hindi mo na kaya, amen po, nakita ng Diyos yung pagiging matapat mo, amen po, ang tulong ng Diyos ay mabilis na darating. Amen po. 5 reasons to hate evil. Number 3, God's deliverance. Kaya aayawan natin yung masama. Bakit? Kasi alam natin na one day, na
kakailanganan natin ng Panginoon. Amen po, at siya lang ang makakatulong sa atin. Amen po. Hindi tatanggapin ng Panginoon anuman ang rason natin. Naalala ko po, bago po tayo mag-close, may mga narinig po ko ng mga rason ng mga tao. Amen po. Ang sabi po nila, tanggap ako ng Diyos kahit na naninigarilyo ako. Bakit kasi, sabi niya doon, kahit ako magpatuloy sa bisyo ko na to, wala naman nakalagay sa Biblia na bawal manigarilyo. Amen po. Pero alam niyo po, sinasabi dito ng Biblia na anumang bagay o sino man ang sumisira sa templo ng Diyos at tayo ang templo ng Diyos, amen po, ay wawasakin din ng Panginoon. Amen po. Hate evil. Nang sa gayon, sabi dito, dumating ang deliverance ng Diyos sa atin, yung rescue ng Panginoon. Amen po. Ano po, meron po tayong nakuha sa hapon pong ito. And minsan pa, tayo po ay yumuko at manalangin na. Naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, nagpapasalamat kami sa hapong ito. Lord, hayaan mo Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan, na patuloy, Panginoon, na ayawan ng anumang kasamaan, anumang mga bagay na hindi mo kalooban, Panginoon. Sa gayon, O Diyos, iligtas mo kami sa lahat ng mga kaaway namin, sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. Lord, Ikaw yung rescuer namin, Ikaw yung deliverer namin, Panginoon, sa lahat ng mga pakana ni Satanas, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo na mas mag-desire pa kami, Panginoon, na gawin kung ano yung kalooban mo, kung ano yung mabuti, Panginoon, kung ano yung holy, kung ano yung pure sa harapan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo. Sa hapong ito, purihin ka't nakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa and God bless.